Hello kabayan, kamusta? Sinimulan natin ang araw sa pag-ehersesyo or exercise. Nung natapos yan, parang nasiisip ko, kailangan kong lumabas, kailangan kong mag-enjoy sa aking bakasyon dito sa Japan kasi magsisimula na, malapit na magsimula yung school year. Naisip ko, pupunta na lang ako sa Odawara. At sobrang saya ko kasi ako lang mag-isa dito ngayon sa train, which is very rarely happen. Yung mga ganitong sitwasyon na masasabi kong nasusolo ko din pala minsan yung train compared sa mga karaniwang araw na pumupunta ka sa trabaho mo talagang nagsisiksikan. Madalang lang talaga akong nakakalupo kapag nagtitrain ako. So yan, dumating na tayo sa Odawara Station. At yan, tingnan nyo naman yung mukha ko. Yes, makikita ko na naman ang aking pinakaunang palasyo na napuntahan dito sa Japan. Tingnan natin, kapag nakikita mo na yung sign na yan, yung parang lantern na yan, ibig sabihin, nasa Odawara ka na. Magsascan na tayo through our watch para magbayad sa ating trip from my station, nearest station to Odawara Station. Isa sa pinaka-excited talaga akong makitang ulit ay itong establishmentong ito, itong building na to. Ito po ay bago lang na building pero yung kanyang design ay sobrang makaluma. Halatang-halatang malinis, halatang maganda. Every time na pupunta ako dito talagang sinasigurado kong makakapasok ako dyan. Talagang tinitingnan ko lang yung mga restaurant dyan. At habang naglalakad nga ako, nakita ko itong bahay na ito. Sabi ko, ang swerte naman nila nung nakatira dyan kasi sobrang lapit lang nila sa mismong Odawara Castle na pinupuntahan ko. At habang naglalakad nga ako, nasa isip ko na ang swerte-swerte ko na as of this moment, we are here in Japan. Nandito ako sa Japan. Marami akong mga taong nakikilala. Meron akong mga taong mas nakakasalimuha, mas naiintindihan. At habang naglalakad nga ako, nakita ko itong kahoy na ito. Sobrang luma na ng kahoy at sobrang minimalist din ng kanyang cherry blossom na talagang binubukat. Nasa mismong trunk lang siya. Sabi ko, I wish everyone would be able to see this in their own eyes. Kasi hindi ko talaga maipakita kung gaano ka talaga kaganda yung sakura na yan. While walking, nandito na nga ako sa mismong ground ng Odawara Castle. Nakikita ko maraming ang taong pumupunta dito kahit na weekday. Talagang napatingala ka na lang. At hindi ko talaga maintindihan kung ano ba yung cherry blossom noon. Ano ba yung kaganda, bakit kailangan pupuntahan yan. Sobrang mahal ng transportation coming here in Japan. But seeing these beauty, seeing these trunks, diba sobrang they're part of the history. Perhaps some of them were able to witness marriage. Perhaps history of the specific castle na sinasabi ko, yung Odawara Castle. Watching these, or yung nakikita kong sa environment ko habang naglalakad ako, sabi ko, this is something that everyone should experience. Nakita ko nga itong cherry blossom na to. Sabi ko, ang dami-dami palang klase ng cherry blossom, iba't iba-ibang kulay. And I think my experience in Japan is not enough for me to tell you more about different kinds of sakura or cherry blossom. But hopefully in the future, I could be able to tell you kung ano iba't ibang uri ng cherry blossom. And I could be able to share to you kung gaano din kaganda sila in person. Tingnan mo naman yan. Sobrang linis niya. Yan yung isa sa talagang namangha ako nung nakita ko siya kasi may mga dahon at may mga bulaklak pa. And hopefully, kabayan, kayo na mismo makakita ng mga cherry blossom na nakita ko kanina. And I will invite you for the part 2 of my Odawara trip. Kabayan, kung kaya mong isipin, kayang-kaya mong gawin. Kabayan, padayon lang!